Alam niyo mga kakabsat ko kung bakit gusto kong maging presidente si former Senator Trillanes. Aba, kung si Digong nga hindi niya inurungan. Yun pa kayang mga malalaking korap dyan sa gobyerno. Takot lang nila. Tingnan nyo naman, si Senator Trillanes, kala siguro ni Tatay Digong nila, nagbibiro siya nung idinemanda niya sa ICC. Ang Tatay Digong nila, 2016 pa yun 2013 ba or 2016? Tapos naging presidente ang Tatay Digong nila. Hindi umaksyon ang Tatay Digong nila kasi akala niya nagbibiro ang bayani. Yes, very bayani yang si former Senator Trillanes. Kasi siya lang talaga ang naglakas ng loob. Take note, lakas ng loob. Sa katapang-tapang ba namang mga balitang pinatay daw ng Tatay Digong nila at talagang, di ba, ano tawag yun? Parang Godfather? Hindi natakot at hindi natinag ang former Senator Trillanes. Ang tanong, tatakbo ba siyang presidente? Sana po, tumakbo talaga siyang presidente. Lord, please ipahintulot ninyo maging presidente ang former Senator Trillanes. Tiyak magiging malinis at matatakot ang mga Pilipino gumawa ng katarantaduhan dahil napakatino niyang former Senator Trillanes na yan. Siya nga ang bayani ng new generation, promise. Siya talaga ang bayani. At syempre, ang Pangulong Bongbong, huwag kakalimutan. Si Vice President Sara Duterte could file a perjury case against kay former Senator Trillanes since he made a sworn statement that can be proven false. He could go to jail. Pwede siya makulong kung nagsisinungaling siya. She could also clear her name by signing a bank waiver. Since that would publicly prove Trillanes is lying, it would be her chance to vindicate herself. Diba? So, ano ang pumipigil sa kanya? What's stopping her to do? She is a lawyer with 80% GWA. Ibig sabihin, GWA is General Weighted Average. Has all the resources to defend herself. And has even hired 16 lawyers. Diba? Given all that, there seems to be one and only possible reason she would file the case. Ano yun? Trillanes was telling the truth. Diba? Guys, echoing this from Voice of Millennials, filing a perjury case opens the door for discovery. To prove Trillanes is lying about her bank records, she would likely be required to present the real bank records as evidence to the court. This essentially forces her to do exactly what she is avoiding. Ito yung ayaw niya yung disclosing her private financial history. Pero ayon naman sa mga DDS, bakit daw natin paniniwalaan ang isang Sonny Trillanes na trililing daw? Suriin natin. Ang statement ni Trillanes sa impeachment hearing ay official. Ibig sabihin, pinanumpaan niya. Under oath siya at pwede siyang makasuhan. Proven na nagsisinungaling siya. Si Sara naman, saan tumatakbo? Sa media. Sa social media, nagsasalita or naglalabas ng statement. Hindi ito sinumpaang salaysay. She's not under oath. So kahit kasinungalingan pa or ano man ang sasabihin niya, ano man ang pinagsasabi niya tungkol sa mga akusasyon kaugnay sa impeachment, hindi siya makakasuhan. O pera na lang kung libelous ito, di ba? Kasi hindi naman siya under oath dito Ligtas siya. So sino ngayon ang paniniwalaan natin? Yung isang nagsasabi ng totoo under oath o yung isang nagpa-press con lang? So, ang mga DDS, expect natin to work overtime debunking it. Kaya sa totoo lang, ito talagang suggestion ko All public officials should be exempted from the bank secrecy law. Dapat ganun. Magkaroon sana ng batas na once na umupo ka sa pwesto, exempted ka sa bank secrecy.
Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Madam at kay Sir Paul. Ito po yung platform nung una pong nagsalita si Madam. Diyan ko po nakuha yung video na binibigyan natin ng reaction ngayon. Yung kay Sir naman po, re-upload lang. So yung pinanggalingan, hindi po siya talaga yung totoong may-ari. Pero may nakikita po akong mga video niya sa iba't ibang platform. So hindi ko na po alam kung sino talaga yung original na nag-upload, no? Pero siguro naman nakita niyo na po yung kanyang platform. Follow niyo po sila, supportahan po natin sila dahil sila po ay nagsasalita para po sa ating lipunan, para po sa ating bansa, no? So, bilang pasasalamat, dapat po tayong sumuporta sa kanila. Hanapin niyo na lamang po yung kanilang mga platform at pag nakita niyo po, suportahan niyo po. Mga kababayan, ito po yung masasabi ko dyan. Agree po ako sa sinabi nilang dalawa. Si Trillanes po para sa akin ang kinakatakutan ng mga Duterte. At para po sa akin, si Trillanes ang kinakatakutan ng mga sindikato at mga sindikatong politiko. Kasi sa nakikita ko kay Trillanes, siya yung may tapang na nasa lugar. Yung disiplinado o yung kung siya man yung mamuno, magiging disiplinaryan siya pero nasa tama at may katwiran. Hindi bara-bara, hindi bastos at papahalagahan ang karapatang pantao. So para po sa akin, yung tapang ni Trillanes ay tapang na nasa lugar at tapang na mga Pilipino at Pilipinas ang makikinabang. Ang nakakalungkot lang po kasi, hindi po siya tatakbong presidente or hindi po siya tatakbo sa kahit anong posisyon sa 2028. Nagsabi na po siya. Kagaya ni Mayor Leni Robredo, hindi rin po tatakbo, no? So nakakalungkot po, no? Kung sino pa yung mga talagang alam natin na may malinis na track record at talagang lumalaban sa korupsyon at talagang may tapang, no? At maayos na pamamahala, good governance, sila pa yung mga hindi tatakbo. Pero sana makonvince pa natin sila. Kung ako po ang tatanungin nyo kasi, kung hindi man tumakbo si Mayor Leni Robredo, sana si Senator Trillanes tumakbo kahit Vice President or pagka-presidente. No? Siya po talaga yung nakikita ko na alam kong kayang lumaban sa mga sindikato at korap na opisyal ng gobyerno dahil wala pong kahit ano na pwedeng ibato sa kanya eh. Yung mga binabato ng kampo ng mga DDS, puro intriga, fake news at kasinungalingan. Puro intriga lang. Kasi kung totoong merong ginawang mali si Trillanes, panahon pa ni Duterte na ipakulong na nila yan. Hindi po ba? Sinubukan nilang ipakulong nung tatanggalin sana ni Duterte yung pardon yata yun or amnesty na ibinigay sa kanya. Pero sablay si Duterte, hindi pa rin nagtagumpay. Andyan si Trillanes. To the point na si Duterte na ang pinakulong ni Trillanes. So ganun po kagaling yung mama. Ganun po siya katalino at katapang. Matapang po siya kasi wala po siyang tinatagong baho na pwedeng gamitin laban sa kanya. Siya nga po, yung pumirma ng bank waiver, pati si Mayor Leni Robredo noong 2016 at saka nung panahon ni Duterte. Nang hamon si Duterte ng pirmahan ng bank waiver para daw maipakita ng mga kandidato noong 2016 ang laman ng kanilang bangko para makita kung sino malinis. Ang tumapad si Mayor Leni at si Senator Trillanes, ang hindi tumapad yung nanghamon si Duterte, yung nakakulong ngayon sa ICC. So, kitang-kita po natin kung sino talaga dito ang tapat sa mga Pilipino at may malinis at maayos na pamamahala, mga kababayan. Nakakalungkot lang dahil pareho po silang ayaw nang tumakbo sa nasyonal. Si Mayor Leni Robredo ayaw, si Senator Trillanes ayaw na rin, no? Kaya sana makonvince natin sila na tumakbo. Mapa Vice President or President kasi alam naman po natin na sila po yung makakapagpatuloy ng magandang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM. No? Ako po, malaki po ang tiwala ko sa kanila. Tingnan nyo, yung mga kampo, no? O yung nasa kampo ng mga Duterte, ng mga DDS, puro kaso, tumatakbo, nagtatago, nagpapa-asylum, nakakulong, tumatakas. Pero si Mayor Leni Robredo at si Senator Trillanes andyan. Patuloy na naglilingkod, patuloy na lumalaban sa korupsyon. Patuloy na naglilingkod si Mayor Leni Robredo at si Senator Trillanes patuloy na lumalaban sa korupsyon. Kaya alam nyo, sa totoo lang, si Senator Trillanes po, ang sa tingin ko ay talagang kinakatakutan ng mga Duterte. No? Kahit nga si Man Scarpio magsasampa ng kaso sa HOR, sa AMLA, tsaka yata dun sa bangko. Pero bakit hindi niya sampahan ng kaso si Trillanes? No? Nung perjury. Tama po yung sinabi ni Sir. Bakit hindi sampahan ng kasong perjury si Trillanes under oath siya? Bakit si Sara puro sa media, sa social media, nagpapapresscon at kumukuda? Bakit hindi niya harapin si Trillanes sa HOR at mag-under oath din siya?
O bakit hindi niya sampahan si Trillanes ng kaso sa korte? Under oath si Trillanes. Hindi po ba? Kayang-kaya nilang pabaksakan si Trillanes kung nagsisinungaling si Trillanes. Kaso, sa nakikita po natin, mukhang totoo po lahat ng sinasabi ni Trillanes kasi hindi nila kayang banggain si Trillanes. Si Trillanes, si Mayor Lenny pumirma ng bank waiver, ang mga Duterte never. Ayaw pumirma ng bank waiver. So, kitang-kita po natin kung sino may tinatagong lihim or baho. Hindi po ba mga kababayan? So sana makonvince natin silang tumakbo sa 2028, either si Senator Trillanes or si Mayor Lenny. Sana kahit isa sa kanila tumakbo, nang sa ganoon makita natin na may magpapatuloy po ng mga magagandang ginawa ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM. So yun lang mga kababayan, patuloy po tayong mag-pushback at lumaban sa mga kasinungalingan at fake news, lalo na yung mga paandar ng mga DDS, Dahil kung hindi, baka manalo na naman po ang mga troll at mga propagandista at maluklok na naman po ang mga maling tao sa 2028. Maraming pong salamat sa panonood.